Umalis ang kasama ko sa trabaho, iniwan niya ako na may maliit na dragon na babae at maraming utang. Pinakasalan ko siya. Hindi naman niya maririnig. Ang unang pag-ibig ay iniwan at ang interview ay nagkalat. Naiyak ako ng husto kagabi. 26 taong kasaysayan ang ibinahagi, mas malinis pa sa isang interrogation room. Sa ikatlong taon, isang umaga. Hinawakan niya ang pulso ko. Sinabi mo kagabi na gusto mo ako. Sabihin mo ulit. Nagulat ako. Hindi ba siya ang dragon? Kaya itong mga sinabi ko sa 3 taon. Narinig niya lahat. Nang mamatay si Baiche, nasa tabi siya ng kanyang kama. Hinawakan niya ang kamay ko, ang mga kuko niya ay tumagos sa palad ko. Ang mga labi niya ay maputla. Bumulong siya ng isa-isang salita. Aking kapatid, ang hukbo. Umalis lang siya ng ganon, parang biro lang. Si Baiche ay 2 taon na mas matanda sa akin. Nang nasa hukbo pa siya, siya ang aking leader. Pagkatapos ng pagretiro, nagnegosyo siya. Nalugi. Magkano ang nalugi? 230,000. Para sa mayaman, maliit na halaga lang ito. Para sa akin, iyon ang lahat ng naipon ko sa loob ng 4 na taon at kalahati. Pero ibinigay ko. Hindi dahil sa ako ay banal. Dahil iniligtas niya ang buhay ko noon. Bagyo sa timog. Nabali ang dike. Nang tinatangay ako ng tubig, hinawakan niya ang kwelyo ko gamit ang isang kamay. Gamit ang isang kamay, kumapit siya sa naputol na tulay. Tumagal ng 11 minuto. Pagkatapos, napunit ang mga ugat sa kanang braso niya. Hindi na ito tuluyang gumaling. 230,000 para sa buhay ko. Sulit, hindi kami nagkaroon ng kasal. Kumuha lang kami ng lisensya. Nakatayo ako sa labas ng munisipyo, nakatingin kay Bai Mingbing. Ang babae ay payat. Mga 1.6 metro ang taas. Nakapusod ang buhok. Nakasuot ng mapusyaw na asul na bestida. Parang bagong damit na binili niya. Nakalabas ang dulo ng tatak sa leg. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tahimik, hindi nagsasalita, at hindi nakakarinig. Sinabi sa akin ni Baiche bago siya mamatay na siya ay may congenital sensory neural deafness. Hindi siya makarinig mula pagkabata. Nakakakilala siya ng ilang mga tao, ngunit limitado lang. Tinusok ko siya ng kamay ko, yay. Tumango siya. Tapos na. Nang bumalik kami sa inuupahan naming apartment noong gabing iyon, napaka-awkward ng sitwasyon. Isang kwarto lang, 40 square meters. Mayroon lamang isang kama. Inilapag ko ang kumot sa sahig ng sala. Ginawa ko siyang senyas, ikaw ang matulog sa loob. Naintindihan niya at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. Nakahiga ako sa sahig, nakatitig sa kisam. Ang radiator sa sala ng 40 square meters ay kumaluskos. Bumuntong hininga ako. Nagsasalita sa sarili ko. Baiche, sinabi ko, kung mangungutang ka lang. Kung mamamatay ka lang. Bakit mo pa ako iniwan ng asawa? Ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng seryosong girlfriend. Hayaan mo akong maging asawa agad. Napahinto ako bigla. Tumingin ako sa direksyon ng kwarto, nakasanayan ko na. Nakasara ang pinto. Sa kabila ng isang dingding. Higit pa, hindi naman siya nakakarinig. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Sa totoo lang, medyo takot ako. Hindi dahil sa takot ako. Takot ako na baka hindi ko magawa ng maayos ang trabaho na ito. Hirap na nga akong mabuhay, kailangan ko pang alagaan ang isang tao. Habang nagsasalita, papalakas ng papalakas ang boses. Sa huli, tanging tunog na lang ang natira. Ngunit naging mas magaan ang pakiramdam ko. Parang naghagis ng bato sa balon na walang lalim. Walang tugon. Ligtas. Ito ang unang pagkakataon na itinuring ko si Bai Ningbing na parang isang lungga. Ang unang buwan, halos wala kaming interaksyon. Siya ang nagluluto, naglilinis. Naghuhugas ng damit, tahimik na parang anino na walang boses. Ako'y nagtatrabaho. Umuwi, humihiga, paminsan-minsan ay nag-thumbs up sa kanya. Sinusubukan kong ipakita na nagawa niya ito ng maayos. Ngumingiti siya, maliit. Ang mga araw na ito ay lumipas na ganito. Akala ko, ganito na lang ang buhay ko. Hindi ako nagpakasal dahil sa pag-ibig. Ito ay para lang makaganti sa isang buhay na utang ko. Sa pagitan namin, walang kahit anong sobra. Hanggang sa isang araw, na-block ako ng dating girlfriend ko. Mali. Mas tama, ang dating girlfriend ko noong college. Nakita ko ang kanyang social media. Nakita ko siya kasama ang isang lalaking nagmamaneho ng Porsche. Nakangiti ng napakaliwanag. Ang caption ay, sa wakas ay nahanap ko na ang tamang tao. Tinitigan ko ito ng 3 segundo. Inihagis ko ang telepono sa sofa, at pagkatapos ay nakita ko si Bai Ningbing. Nakaupo siya sa mesa, nagtitiklop ng damit. Hindi niya inangat ang kanyang ulo. Gumalaw ang aking bibig. Oy! Siyempre, hindi siya nag-react. Alam mo ba? Noong kolehiyo ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Sumandal ako sa likod ng sofa, nakapatong ang mga kamay sa likod ng aking ulo. Ang pangalan niya ay Zulin, napakaganda niya. Ang pinakamaganda sa aming klase. Hinabol ko siya ng isang buong semester. Nagdala ng almusal. Tumayo at umupo, tinulungan siyang magsulat ng mga report sa laboratorio, at sa wakas ay nakuha ko siya.
Magkasama kami ng 3 buwan. Sabi niya, Fang Yuan, napakabuti mo sa akin. Nagbibigay ka sa akin ng masyadong maraming pressure. Maghiwalay na tayo. Noong panahong iyon, lubos akong nabigla. Pagkatapos, nalaman ko na naramdaman niya na mahirap ako. Ang baon ko sa 1 buwan ay 1,200. Bumili ako ng lipstick na 1,000 para sa kanya. Ang natitirang 200 ay ginamit ko para kumain ng nilagang tubig at noodles sa kalahating buwan. Habang nagsasalita ako, napatawa ako. Medyo tuyo ang boses ko. Puta, 5 taon na. Naaalala ko pa rin ang kulay ng lipstick na yon. Natapos na ni Bainingbing ang huling shirt na tiniklop, tumayo at maayos na inayos ang mga damit. Dinala sa silid tulugan. Hindi niya ako tiningnan sa buong proseso. Siyempre hindi niya ako titingnan. Hindi niya naririnig. Bumuntong hininga ako. Ngunit pagkatapos ng aking sinabi, ang bagay na nakabara sa aking dibdib ay tila lumuwag. Dati, hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito kahit kanino. Hindi dahil ayaw kong sabihin, kundi dahil nakakahiya kung sasabihin ko. Ngunit sa isang tao na hindi nakakarinig, tila hindi na ito nakakahiya. Ang pagkatuklas na ito ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Parang nakahanap ako ng isang safe na hindi kailanman magbubunyag ng password. Mula noon, ang aking buhay bilang isang lungga ay opisyal na nagsimula. Kung may isang beses, magkakaroon ng pangalawa. Sabi nila, nakakahiya. Paglabas ko pagkatapos maligo kagabi, nakita ko si Bainingbing na nakaupo sa sofa, nanonood ng tahimik na Rie, nakasanayan niyang maglagay ng subtitle. Naupo ako sa tabi niya. Nagsalita ako ng parang close na kami. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na mas nakakahiya. Hindi siya gumalaw. Ang remote control ay nasa kanyang tuhod, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Nagpatikim ako ng kaunti. Noong 4 na taon ako, nag-apply ako para sa isang internet company. 3 interview. Sa huling interview, nagtakbo ako ng 40 minuto. Napakaganda ng aming usapan. Sa huli, sinabi ng direktor, mayroon ka pa bang gustong itanong sa akin? Sabi ko, meron. Tapos huminto ako. Nagmuya ako ng ngipin. Naglabas ako ng isang utot. Hindi yung tahimik na utot. Malakas na tunog. Napakalinaw. Napakatahimik sa conference room. Napatigil din ang aircon. Ang ekspresyon sa mukha ng direktor. Hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Parang may nagbuhos ng hindi nakikitang maruming tubig sa kanyang mukha. Napaistatwa ako noon. Nakaupo lang ako doon. Napaistatwa din siya. Nagtinginan kami ng mga 5 segundo. Tapos sinabi niya, tapusin muna natin dito. Bumalik ka na at maghintay ng tawag. Sabi ko, sige. Tumayo ako para umalis. Malambot ang aking mga binti. Pagkalabas ko ng opisina, lumuhod ako sa tabi ng kalsada, sa tabi ng mga bulaklak. Inulit-ulit ko sa isip ko ang 5 segundong iyon. Gusto ko nang mamatay. Naupo ako sa sofa, nagbuhos ng tubig at nagsimulang magsalita. Parang nagsusulat ng diary, parang nagpapatingin sa psychotherapist. Ang kaibahan ay ang aking psychotherapist ay hindi natutulog. Hindi ako gagambalain, hindi rin ako husgahan. Perpekto. Sinasabi ko sa'yo. Takot ako sa mga caterpillar. Hindi yung ordinaryong takot. Yung kapag nakikita ko sila, kinikilabutan ako, nanlalambot ang aking mga binti, gusto kong umiyak. Minsan, umakyat kami sa bundok. Isang mahabang caterpillar ang nahulog sa puno sa daan. Nahulog ito sa lig ko. Sumigaw ako. Ang 3 babaeng kasama namin ay umiyak lahat. Akala nila ay may ahas. Pagkatapos, nalaman nilang ako pala ang umiiyak. Isang 1.83 metro na sundalong veterano ang nakaluhod at umiiyak dahil sa isang caterpillar. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. At kapag nanonood ako ng pelikula, umiiyak ako. Hindi yung naiiyak sa emosyon. Noong nakaraang araw, nanood ako ng pelikula tungkol sa isang aso. Sa sinehan, may isang lalaki na umiiyak na umuubo ang sipon. Sa tabi niya ay isang magkasintahan. Hindi umiiyak ang babae. Binigyan ako ng lalaki ng isang pakete ng tissue. Parang nakatingin siya sa akin na parang isang bihirang species na malapit ng maubos. Sumandal ako sa sofa at tumitig sa kisem. Sa harap ng iba, kailangan kong magpanggap. Magpanggap na matapang, magpanggap na malakas, magpanggap ng kahit ano. Sa harap mo lang ako humarap. Tumingin ako sa kanya. Siya ay naghahabi pa rin ng sweater. Halos maubos na ang sinulid. Anyway, hindi mo rin maririnig. Tumawa ako. Lumipas ang 1 buwan. Ang imahe ko sa harap ni Bainingbing ay nagbago mula sa isang maasahang asawa na pinagkakatiwalaan. Naging isang taong takot sa caterpillar, umiiyak, iniwan ng dating kasintahan, naglabas ng utot sa interview, nagpapanggap na malakas pero mahina. Hindi ako makakibo kapag nakakakita ng pusang dala sa daan. Nanood ng drama hanggang 3:00 ng hating gabi, tapos nahuli ako sa trabaho kinabukasan at nagdahilan na naipit ako sa traffic. Walang kwenta. At ang pinakamasama, napakasama na parabang binigay mo na lahat. Alam ko na. Hindi ito mapapakinggan ng kahit sino. Hindi kailanman. Paglipas ng panahon,
Ang epekto ng pag-unburden ay nagsimulang magkaroon ng side effect. Iyon ay, hindi ko na ito kayang tiisin. Parang isang tao na matagal ng constipated. Biglang nakahanap ng paraan para mailabas. Hindi mapigilan. Bawat araw may inilalabas akong basura. Hindi na lamang mga dating kahihiyan ang laman. Sinimulan nitong isama ang mga pang-araw-araw na obserbasyon. Ang bagong katrabaho ko ngayon. Nakasuot ng maikling palda, umupo sa tapat ko. Nang itinaas niya ang kanyang binti, hindi ako makatingin. Pinakamahin mo ang liwanag ng aking computer screen. Natatakot akong makita niya na sumulyap ako gamit ang gilid ng aking mata. Pero sumusumpa ako, isang beses lang talaga akong sumulyap. Sige na, 2 beses. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Napagtanto ko lang noong natapos na akong magsalita. Hindi naman talaga ako tinitingnan ni Baining Bin. Naghuhugas siya ng pinggan sa kusina. Hindi niya maririnig. Hayaan na. Kahit na, hindi mo alam kung ano ang sinasabi ko. Magpapatuloy ako. At kumuha rin ako ng sideline kamakailan, nagde-deliver ng pagkain. Hindi ko sinabi sa'yo dahil medyo nakakahiya. Isang retiradong sundalo na nagde-deliver ng pagkain. Hindi maganda pakinggan kung sasabihin sa iba. Pero wala tayong pera, alam mo. Yung pera para sa sasakyan ay naubos na. Tayong dalawa, hirap na kumain. Hindi ka bumibili ng karne kapag nagluluto ka. Alam kong nagtitipid ka. Susunod, magde-deliver ako ng mas marami para mabilhan kita ng spare ribs. Nagsasalita ako noon, hindi ako tumitingin. Nakatingin lang ako sa dulo ng aking sapatos. Kahit na, hindi mo naman maririnig. Isang gabi sa 3 buwan, nagde-deliver ako ng huling order ng pagkain gamit ang motorsiklo. Umuulan. Parang kinuha mula sa ilog. Nang makauwi ako, nakatulog na si Baining Bin. Patay ang ilaw sa sala, tanging maliit na ilaw lang sa kusina ang nakabukas. Sa mesa, may nakapatong na plato. Binuksan ko, adobo na spare ribs. Mainit. Sa ilalim ng plato, may nakadikit na sticky note. Nakasulat doon ang 2 salita, kumain na. Nagulat ako sandali. Malambot na ang spare ribs, pula at makintab ang kulay. Malapot ang sabaw. Pero halos 2 buwan na kaming hindi nakakabili ng karne. Saan niya nakuha ang pera? Nag-isip ako. Hindi na ako nagtanong pa. Kumuha ako ng chopstick. Sa madilim na kusina, kinain ko ito bawat subo. Masarap. 4 na buwan. Baining Bin, muntik na akong ma-report ngayon. Isang customer ang nagsabing mabagal ako mag-deliver. 2 minuto lang naman ang lumampas. Pero sa telepono, pinagalitan niya ako ng 3 minuto. Sinasabi niya, kayo mga nagde-deliver ng pagkain, mga walang kwenta. Nakatayo lang ako sa hallway ng bahay niya, umuulan sa labas, sira na ang screen ng cellphone ko. Gusto ko sanang sigawan siya pabalik, pero pinigilan ko ang sarili ko. Bawas 50 yuan kada negative review. Sapat ang 50 yuan para makakain kami ng 3 araw. Umupo ako sa lamesa, hinihila ang sikmura ko. Kumakain si Baining Bin sa tapat. Kumuha siya ng piraso ng tofu gamit ang chopsticks at nilagay sa bowl ko. Natigilan ako, tumingin sa kanya. Nakayuko lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Walang anumang ekspresyon. Salamat. Nilagay ko ang tofu sa bibig ko. Medyo maalat, pero hindi ko sinabi. Hindi ko kayang sabihin ang mga ganyang salita. Baka hindi niya marinig, pero paano kung makita ni Chunyo? Kailangan ko pa ring mag-ingat. Isang weekend sa 5 buwan, dumalaw si Lu Sheng sa bahay namin. Si Lu Sheng ang childhood friend ko. Malupit siyang kaibigan, pero mabuti ang puso. Nakaupo siya ng naka-cross legs sa sofa, may hawak na isang dakot ng buto ng kalabasa, at nakatingin sa nagluluto sa kusina si Bai Lingming. Ang ganda ng buhay mo. Umubo siya habang inunguya ang buto ng kalabasa. Ano ang maganda? Ang asawa mo ay mabait, masarap magluto, at hindi ka pinapahirapan. Nakasakop siya ng bibig. Alam mo ba ang ginawa ng asawa ko kahapon? Naglaro ako ng isang laro. Hinampas niya ang ulo ko gamit ang rolling pin at sinabing, hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Kaya dapat ikaw ang gumawa. Huwag mo na ngang sabihin yan. Tiningnan niya ako. Paano kayo nag-uusap ng asawa mo? Gumagamit kami ng sign language. Simple gestures na may karagdagang strokes. Sa mga komplikado, nagsusulat kami. Hindi nakakapagod. Okay lang naman. Sanay na ako. Bumulong siya ng isang itim na balat. Nga, ang pagiging tahimik ay may sariling bentahe. Tingnan mo, ikaw at ikaw. Nakahanap ka ng isang hindi nagsasalita. Talagang pinagtagpo ng langit. Naghagis ako ng isang balat ng buto ng kalabasa sa noo niya. Umalis ka. Tumawa siya. Kung hindi, hinaan mo ang boses mo. Seryoso, may nararamdaman ka ba para sa kanya? Anong pakiramdam? Ano ang nararamdaman ng lalaki para sa babae? Hindi ka naman monghe. Hindi ako nagsalita. Nakikipaglaro sa buto ng kalabasa ang mga kamay ko. Matagal akong hindi nakakakuha. May nararamdaman ka ba? Sabi ko, wala. Hindi totoo yan. Maganda siya. Tahimik na ganda. Hindi yung tipong nakakabighani agad sa unang tingin, kundi yung mas gumaganda habang tumatagal. Habang nagluluto,
Ang likod ng bewang ay nakatiklop sa damit na nagpapakita ng kurba ng baywang. Nakakaakit. Minsan, titingin siya sa subtitles, at ang pilik mata niya ay nasa pisngi niya na nagbabadya ng isang maliit na anino. Pero hindi ako nagkaroon ng anumang mali siya. Ibinigay sa akin ni Baiche si Ruyan para alagaan ko siya. Hindi ako nakikinabang, sabi ko. Nakita ni Lusheng ang tingin ko. Yung tingin na nagpapanggap ka. Pero hindi niya na sinundan, sige na. Tumayo siya, kumindat. Aalis na ako. Liligawan kita sa susunod. Paulit-ulit mo sinasabi yan, kaya mamaya na lang. Umalis na siya. Pagkasara ng pinto, napalingon ako. Si Bainingbing may daladalang plato ng pagkain mula sa kusina, nakasalubong ko. Tinaas niya ang kilay niya, ibig sabihin, umalis na siya. Tumango ako. Inilapag niya ang pagkain sa mesa, at bumalik para kumuha ng sabaw. Tinitingnan ko ang likod niya, napatingin na naman ako. Lumayo ang tingin ko. Ika-6 na buwan, Bainingbing. Sa tingin ko, medyo wala akong pag-isip. 11:00 ng gabi. Siguro tulog na siya. Nakahiga ako sa sahig ng sala, nakatingin sa kisame, nagsasalita. Kanina habang nagde-deliver ako, nakakita ako ng 2 magkasintahan na naghahalikan sa tabi ng kalsada. Ang unang naisip ko, hindi pagkainggit, naisip kita. Hindi yung ganoon. Bahala na. Naisip lang kita. Nasuot mo yung puting sweater kanina. Medyo malaki ang neckline, bahagyang nakikita ang collarbone ko. Natulala ako at napa-shut up. Tinabunan ko ang mukha ko gamit ang kamay ko. Ano bang sinasabi ko? Okay lang, okay lang. Ulitin ko 3 beses. Isipin nyo na lang na hangin lang yon. Matutulog na ako. Humarap ako sa kabilang side, inilubog ang mukha ko sa unan. Medyo mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako pwede mag-isip sa ganoong direksyon. Siya ang kapatid ni Baiche. Ako ay nagbabayad lang. Paulit-ulit kong ginagawa, nahirapan akong makatulog ng halos 1 oras. Sa ika-8 buwan, may nangyari na nagpakita sa akin ng malinaw. Ang relasyon na ito. Maaaring hindi ito kasing simple gaya ng akala ko. Dumating ako sa bahay mula sa trabaho, at nakakita ako ng isang pares ng sapatos na panglalaki sa labas ng pinto. Hindi sa akin. Nagulat ako. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Sa sofa sa sala, may nakaupong lalaking nasa 4 na pula, nakasweet. Salaming may ginto, maayos na nakaskompak ang buhok. Si Bainingbing ay nakaupo sa tapat na upuan. May hawak na baso, medyo maputla ang mukha niya. Nang makita ako ng lalaki. Tumayo siya. Ikaw si Fang Yuan? Hindi ako gumalaw. Sino ka? Si Bai Gocheng, ang tito ni Bainingbing. Naalala ko na nabanggit siya ni Baiche, ang kuya ng tatay niya. Noong namatay ang mga magulang ni Bainingbing sa aksidente. Hindi siya nagbigay ng kahit isang kusing. Si Baiche lang ang nagpalaki sa kapatid niya. Hindi siya kailanman nakakuha ng anumang tulong mula sa panig nila. Ngayong nandito siya sa bahay ko. May mabuti bang mangyayari? Ang tono niya, parang bahay niya to, hindi ako gumawa. Anong ginawa? Inayos ni Bai Gocheng ang kanyang salamin. Si Ningbing ay. Tumingin siya kay Bainingbing at nang magsalita, hindi man lang siya gumamit ng sign language. Hindi rin niya ginagalaw ang kanyang labi, at diretsong nagsalita sa akin, nakapagtanong na ako. Nagpakasal ka sa kanya ng walang bayad, walang handog, walang bahay. Mayroon lang isang kasunduan. Hindi kita niloloko. Xiao Fang. Alam kong kasama ka ni Bai sa militar at mayroon kang dangal. Ngunit ang kasal na ito, sa totoo lang, hindi maganda para sa iyo at para sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Siya ay may kapansanan. Ikaw ay normal. Kung magpapatuloy ka ng ganito, hindi ka ba mabubutas? Ngumiti siya. Nakahanap ako ng mas angkop na kapareha para kay Bing. Ang pamilya ng kabilang panig ay may magandang kondisyon. Nagsisimula ng negosyo. Hindi niya inaalala ang kanyang sitwasyon. Binabantayan ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Hinihiling mo na hiwalayan ko siya. Hindi naman ito para sa iyo na walang kapalit. Kumuha siya ng tseke mula sa kanyang bulsa sa suite. 150,000. Ito ay bilang pasasalamat para sa iyong pangangalaga nitong nakaraang panahon. Inilagay niya ang tseke sa coffee table. Yumuko ako at tiningnan ito. 150,000. Pagkatapos ay tumingin ako kay Bainingbing. Siya ay nakayuko na parang nagsusubsob. Direktang nakaluhod, nakatingin sa sahig, hindi sa akin. Hindi ko alam kung naintindihan niya ang aming sinasabi, ngunit ang kanyang body language ay nagsasabi sa akin na alam niya kung ano ang nangyayari. Fang Yuan, ang boses ni Bai Gocheng, ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Wala naman kayong matibay na pundasyon ng pagmamahalan. Tama, magiging maganda rin ito para sa lahat. Bata ka pa naman. Humanap ka ng normal na tao sa hinaharap. Umalis ka. Natigilan siya. Ano ang sinabi mo? Kinuha ko ang tseke at pinunit ito. Nahulog ang tseke sa coffee table. Sinabi ko, umalis ka. Ito ang aking bahay. Siya ang aking asawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Nagbago ang mukha ni Bai Gocheng.
Tumayo siya at itinuro ako gamit ang kanyang daliri. Pang Yuan, huwag kang maging walang utang na loob. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya sa kabilang panig. Hindi ko alintana kung sino ang nasa kabilang panig. Binabantayan ko siya. Ano ang maganda sa isang veterano? Kapag binabantayan mo ang isang tao, talagang nakakatakot ang tingin mo. Nandoon ang pinto. Maglalakad ka ba mag-isa o ihahatid kita? Tumayo si Bai Guocheng ng ilang segundo, bahagyang kumibot ang kanyang labi. Sa huli, hindi siya nagsalita, kinuha ang kanyang jacket, isinuot ito, at lumabas na isinara ang pinto. Pagkatapos sumara ang pinto, naging tahimik ang sala. Lumingon ako. Si Bai Ningbing ay nasa parehong posisyon pa rin, nakayuko, nakatingin sa sahig. Pero nakita ko na may bahagyang pag-iwas sa kanyang balikat. Hindi mo ito mapapansin kung hindi ka titingin ng mabuti. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya, hinaplos ang likod ng kanyang kamay. Nang tuminala siya, namumula ang kanyang mga mata. Sumenyas ako sa kanya na ayos na siya. Tumingin siya sa akin, gumalaw ang kanyang mga labi. Nang walang tunog, pagkatapos ay tumango siya at ibinaba ang tasa. Napansin ko ang 4 na maliliit na marka ng kuko sa kanyang palad, malalim. Nagluto siya ng 4 na putahe noong gabing iyon. 2 pa kaysa sa karaniwan, at nagluto pa siya ng sopas na may spare ribs. Habang kumakain, nagdagdag siya ng pagkain sa aking mangkok ng 3 beses. Hindi ako nagsalita, naramdaman ko lang na ang sopas na may spare ribs ay sobrang init, mula sa lalamunan hanggang sa tiyan. Matapos paalisin si Bai Guocheng, naging normal ang mga araw, ngunit may nagbago. Hindi ko masabi kung ano ang nagbago. Siguro ay mas madalas siyang naglalagay ng pagkain sa aking mangkok, o baka nagsimula na siyang ipasok ang aking tsinelas sa pintuan. Dati, kanya lang. O baka isang beses, pag uwi ko ng gabi, binuksan ko ang pinto at nakita siyang nakaupo sa sala, patay ang AC, hindi buo ang ilaw. May isang floor lamp lang na nakabukas. Nakaupo siya sa paanan ng sofa, may kumot sa kanyang tuhod, at may hawak na sinulid, ngunit hindi na siya naghahabi. Nang makita niya akong pumasok, agad siyang tumayo, pumunta sa kusina, binuksan ang microwave, pinainit ang mga natirang pagkain at inilagay sa mesa. Ang buong kilos ay maayos at natural, na parang pinaghandaan na. Umupo ako at kumain. Nagdagdag siya ng 1 kutsara ng pagkain para sa akin. Tumayo siya sa tabi ko at pinanood ako ng 2 segundo, pagkatapos ay bumalik sa silid tulugan. Habang inunguya ang pagkain sa aking bibig, napagtanto ko ang isang bagay. Hinihintay niya ako. Hindi niya marinig ang doorbell, hindi niya marinig ang pagbukas ng pinto. Paano niya nalaman na nakauwi na ako? Nakaupo siya sa sala naghihintay. Binaba ko ang aking chopsticks at tumitig sa nakasaradong pinto ng silid tulugan sa mahabang panahon. Nakalimutan na lang. Siguro ay nagkataon lang. Ika-10 buwan. Bai Ningbing, pinagalitan ako ng boss ko ngayon. Pag uwi ko galing trabaho, umupo lang ako sa sofa gaya ng dati. Nasa balkonahe siya naglalaba. Sinabi niya na may mali sa ulat ko sa katapusan ng buwan. Sa totoo lang, binago niya ang datos at hindi sinabi sa akin at sinisi ako. Gusto kong magwala noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, may 5,000 yuan pa bawat buwan. Kailangan kong bayaran ang pautang sa internet sa New Territories noong nakaraang buwan. Napabuntong hininga ako. Hindi mo alam. Ang utang na 230,000 yuan ni Baiche. May 70,000 pa akong natitira sa Tianxiang. Dagdag pa ang mga pang-araw-araw na gastusin. Renta, tubig, kuryente. Hindi ko alam kung paano ako nabubuhay. Ipikit ko ang aking mga mata. Minsan talagang nararamdaman kong hindi ko na kaya. Pero mas mahirap kung mag-isa ka. Kaya kailangan kong magtiis. Tumahimik ako saglit. Narinig ko ang tunog ng paglalaba sa balkonahe. Normal, regular. Hindi niya ito marinig. Okay lang sabihin ko kahit ano. Totoo nga, mabait ka. Nakapikit ako, mahina ang aking boses. Masarap magluto, hindi maingay. Kaakit-akit. Medyo nahinto ako. Minsan nagpapaisip ito sa akin na para bang lumilipad pa rin ako. Pagkasabi ko nito, nagulat ako. Ano ba to? Ano ang sinasabi ko? Binuksan ko ang aking mga mata dahil sa lamig at umupo ng tuwid. Sumilip ako sa balkonahe. Nakatalikod sa akin si Bai Ningbing, maayos niyang tinupi ang isang kamiseta at inilagay sa palanggana. Ang kanyang mga galaw ay walang paghinto, ang kanyang hakbang ay matatag. Hindi ko narinig, ligtas na. Nakahina ako ng maluwag. Ngunit ang bilis ng tibok ng aking puso ay nagsasabi sa akin, may mga bagay na hindi ko na kayang itago sa aking sarili. Sa ika-14 na buwan, nagsimula na akong kontrolin ang aking sinasabi dahil masyadong mapanganib ang ilang bagay kapag binigkas. Kahit hindi niya marinig, ang bibig ay hindi kontrolado ng utak. Lalo na sa gabi, lalo na kapag galing siya sa banyo pagkatapos maligo. Hindi pa tuyo ang buhok, ang mga patak ng tubig ay dumadaloy sa leeg, huwag ka nang maglakad-lakad ng ganyan. Nakatingin ako sa screen ng telepono, medyo naninikip ang aking lalamunan. Siyempre hindi niya maririnig.
Nakatingin ang mga mata ko sa sahig, kumakalampag habang naglalakad, may amoy ng sabon. Tinaas ko ng kaunti ang telepono, hinaharangan ang aking paningin. Alam mo ba? Ang asawa mo ay lalaki. Sabi ko sa screen ng telepono, ang boses ay napakababa. Pumasok siya sa silid at sinara ang pinto. Itinabi ko ang telepono at naghigpit ako sa sofa. Fang Yuan, ikaw ay isang hayop. Sinisisi ko ang sarili ko. Siya ang kapatid ng iyong kasama. Ikaw lang ay isang gamit para magbayad ng utang. Ang isang gamit ay dapat may kamalayan ng isang gamit. Tumalikod ako nakaharap sa sofa. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Sa ika-16 na buwan, dumating muli si Lu Sheng. Sa pagkakataong ito ay sa ibaba, sa barbecue grill. Si Bai Ningbing ay wala, pumunta sa supermarket para mamili. Si Lu Sheng ay nag-ihaw ng mga bato sa bato. Uminom ng 2 bote ng beer, at nabuksan na ang aking bibig. Sabi ko, Fang Yuan, ano na ang nangyayari sa inyo ng asawa mo? Ano na ang nangyayari? Ito ay, naging seryoso ang kanyang mukha na may hawak na bote ng beer. Hindi ito pagpapanggap, ito ay pagtitimpi. Hindi ako nagsalita. Gusto mo siya, hindi ba? Paulit-ulit niyang iniikot ang bote ng beer sa aking kamay. Huwag ka nang magkunwari, nakikita ko sa iyong mga mata. Iba ito sa pagtingin mo noon kay Zhouling. Paano ito iba? Nag-isip ako ng matagal. Nang tumingin ako kay Zhouling, pakiramdam ko ay napakataas niya. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Nang tumingin ako kay Bai Ningbing, natigilan ako. Pakiramdam ko gusto kong manatili sa tabi niya. Hindi ko kailangang gawin ang kahit ano, basta manatili lang. Tumingin siya sa akin. Sige na. Itinaas niya ang bote ng alak. Tinapik niya ang akin. Sabihin mo sa kanya. Sige na, hindi niya maririnig. Ipakita mo sa kanya. Sumenyas ka. Baliw ka ba? Hindi, uminom ako ng malaking higop ng beer. Natatakot ako. Natatakot ka sa ano? Natatakot kang hindi siya pumayad. Natatakot kang baka isipin niya na sinasamantala ko siya kung malaman niya na may ganito akong naiisip. Baka isipin niya nakadiri ako na sinasamantala ko ang sitwasyon. Nagbukas ng bibig si Lu Sheng. Pero tumahimik ulit. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, kung gayon, hanggang kailan ka matutulog sa sala? Hindi ako sumagot. Napabuntong hininga siya. Ikaw talaga eh. Noong sundalo ka, ang tapang-tapang mo. Bakit pagdating sa pag-ibig, nawala ang lahat ng tapang mo? Napangiti ako ng mapait. Hindi ko nakikita ang mga bagay, pero alam ko kung ano ang mahalaga. Hindi ako natatakot na tanggihan. Natatakot ako na baka mawala kahit ang kalmadong sitwasyon na ito. Hindi ako natatakot na tanggihan. Ang kinatatakutan ko ay baka hindi ko na mapanatili kahit ang kasalukuyang kalmadong sitwasyon na ito. Sa daan pa uwi, parang may mali. Binuksan ko ang pinto, hinawakan ko ang hawakan. Tinitigan ko ang baso ng tubig. Habang tumatalikod siya para umalis, nakita niya ang likod ni Bai Ningbing. Hindi siya tumigil. Parang gusto kita, sabi ko. Napakahina ng boses ko, kaya hindi niya narinig. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Kinuha ko ang baso ng tubig. Uminom ako ng isang lagok. Matamis. Nasa ika-24 na buwan na kami. May kaunting pagbabago sa mga bagay. Hindi siya ang nagbago. Ako ang nagbago. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Dati, kapag sinasabi ko ang mga masasamang karanasan ko, ang buhay ko, wala lang iyon. Pero ngayon, sa bawat salitang sinasabi ko, ang bahagi niya ay lumalaki. Maganda ang damit mo ngayon. Yung sweet and sour pork na ginawa mo. Kakain ako ng 3 plato. Kapag mumingiti ka, may dimple ka sa kanan. Dahil hindi na ito magkakaroon ng alaala. Sabi ko gusto ko siya, hindi niya narinig. Sabi ko gusto ko siyang halikan, hindi niya narinig. Sabi ko gusto kong ilipat ang kumot sa sala papunta sa kwarto, hindi niya narinig. Ito ay isang paulit-ulit na pag-uusap na walang etyo. Bigla kong naramdaman na hindi na maganda ang pagiging malungkot. Nasa ika-22 buwan na kami. Habang papalala ang mga bagay, isang araw, pagkatapos kong maghatid ng pagkain, bumalik ako na namumula ang mga kamay ko. Habang nagpapalit ng sapatos, lumabas si Bai Ningbing sa kwarto at nakita ang mga kamay ko. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagsasalita, pero gumawa siya ng kilos. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ko. Binilang ang mga daliri ko gamit ang parehong mga kamay. Mainit ang palad niya. Inilagay niya ang mga kamay ko sa kanyang palad at kinuskos ito. Ang init ng dulo ng mga daliri ay unti-unting pumasok. Tinitigan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Ang buhok niya ay maikli, manipis, at may amoy ng shampoo. Ang tibok ng puso ko ay bumilis na parang drum. Gusto kong sabihin ang isang bagay, pero parang may pumipigil sa lalamunan ko. Kinuskos niya ito ng mga 10 segundo bago binitawan ang mga kamay ko at pumasok sa kusina. Walang nagbago. Parang karaniwan lang itong pag-aalaga. Pero tumayo ako sa may pintuan sa loob ng 2 minuto nang hindi gumagalaw. Sanay na ang mga paa ko sa pagkapit. Nag-aalala siya sa akin, o nagkataon lang. Ay, hayaan mo na. Huwag mo nang isipin. Hindi niya ako naririnig, hindi niya alam ang nasa isip ko.
Ginagawa lang niya ang nararapat gawin ng isang asawa. Si Baiche ang nag-utos, hindi siya ang nagboluntaryo. Malalim akong huminga at pumasok sa sala. Lahat ay pareho. Ika-26 na buwan, higit sa 2 taon. Natulog na ako sa sahig ng sala ng higit sa 700 gabi. Masakit na ang likod ko. Pero nasanay na ako. Noong gabing iyon, tulad ng dati, nakatitig ako sa kisam habang nagsasalita. Ngayon, mas matagal akong nagsalita. Bai Mingbin. Nanaginip ako ngayon. Napanaginipan ko si Baiche. Nakaupo siya sa pwesto niya sa mess hall ng militar. Nakasuot pa rin ng uniforme, nakangiti sa akin at sinabing, Fang Yuan, utang mo pa rin sa akin. Sinabi ko, umalis ka na, humihingi ka pa rin ng bayad. Sinabi niya, hindi pera kundi tao. Tinanong ko, anong ibig mong sabihin? Sinabi niya, nangako kang aalagaan ko siya habang buhay. Inalagaan mo ba? Sinabi ko, inalagaan ko siya. Pinagluto ko siya. Hindi, siya ang nagluto para sa akin. Pinagtrabaho ko para kumita, pinatalsik ko yung tito niyang nakakainis. Umiling siya. Sinabi niya, Fang Yuan, ang pag-aalaga ay hindi lang pagsasama sa iisang bubong, kundi ang ibigay ang puso mo sa kanya. Sinabi ko, ako eh. Napahinto ako, natuyo ang lalamunan ko. Ibinigay ko na. Hindi lang niya alam. May crack sa kisem. Tinitigan ko ang crack na yon, medyo nanlalabo ang mga mata ko. Bai Mingbin. Gusto kita. Hindi dahil kay Baiche, hindi dahil sa pagbabayad ng utang. Ikaw ang kapatid ni Baiche. Dahil hindi ka nakakarinig, dahil hindi ko alam kung gusto mo ito. Kaya ito lang ang kaya kong sabihin sa sarili ko, hanggang sa hindi ko na gustong sabihin. Matagal na katahimikan. May hangin sa labas ng bintana. Nagkaluskos ang heater. Napalingon ako. Inilubog ko ang mukha ko sa unan. Magandang gabi. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Hindi na ako magsasalita. Simula bukas, hindi na ako magsasalita. Pipigilin ko. Itatago ko sa sarili ko. Kahit sabihin ko, hindi niya maririnig. Kahit sabihin ko, wala ring silbi. Gagawa ako ng isang tapat. Isang kasangkapan na asawang walang pakialam. Tapusin ko na ang natitirang utang. At kung gusto niyang umalis, hahayaan ko siyang umalis. Kung hindi siya umalis, magpapatuloy lang ako bilang pipi. Habang buhay. Pero ang tao, kapag mas lalo mong dinidiin, mas lalo siyang tatalbog. Kinabukasan ng gabi, nagpigil ako buong araw. Pagkatapos kumain, pagkatapos maghugas ng pinggan at manood ng AC, pumasok na si Bai Ningbing sa kwarto. Nakasara ang pinto. Ako na lang mag-isa sa sala. Tahimik na parang patay. Naggitngit ang mga ngipin ko. Nagpigil ako ng 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto, tapos ang boses ni Bai Ningbing mas mahina pa kaysa sa buntong hininga. Talaga bang gusto mo ako? Hindi ko napigilan. Paumanhin. Simula bukas, hindi na ako magsasalita. Talaga, hindi na. Kinabukasan ng gabi. Huling beses na. Talagang hindi na ako magsasalita bukas. 3 araw. Ito na talaga ang huling beses. 4 na araw. Putang ina. Hindi ko talaga mapigilan. 4 na buwan. Kulang na 2 buwan para maging 3 taon. Noong araw na yon ay Sabado, araw ng pahinga ko. Noong gabing bago yon, uminom ako ng kaunti kasama si Lusheng. Nakauwi ako ng huli. Nakatulog na si Bai Ningbing. Tulad ng dati, humiga ako sa sala. Pero noong araw na yon, lasing na lasing ako. Umiikot ang ulo ko. Bumaba ang kontrol ko sa pinakamababa. Humiga ako sa dilim at ang bibig ko ay parang nabuksan na ang gate. Bai Ningbing, alam mo ba? Nung yumuko ka kanina para pulutin ang gamit mo, sa likod ko, halos tumigil ang puso ko. At noong nakaraang linggo, hinila mo ako para mamili sa supermarket. Hinawakan mo ang braso ko. Ang kalahati ng katawan ko ay namanhid. Bakit mo nagawa ang ganito? Ganyan ka ba sa lahat? O para lang sa akin? Kung ganyan ka sa lahat, baka talagang makapatay ako. Natawa ako habang nalilito. Nabaliw na ba ako? Sinasabi ko ito sa isang taong hindi nakakarinig. Pero wala akong magawa. Wala talaga akong magawa. Bai Ningbing, gusto kitang halikan. Matagal ko nang gusto. Tulog ka na ba? Siguro tulog ka na. Kahit hindi mo marinig, sasabihin ko. Mahal kita. Hindi gusto, mahal. Kailan pa nagsimula? Hindi ko alam. Siguro noong unang beses kong natikman ang ribs na niluto mo. Siguro noong pinahid mo ang kamay ko. O mas maaga pa. Sige, inaantok na ako. Matutulog na ako. Bukas na lang. Bago ako mawalan ng malay. Parang may narinig akong tunog. Napakahina, parang nagbukas ang pinto. Tapos nagsara. Pero hindi ko pinansin. Tumagilid ako ng higa. At tulog na mahimbing. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang araw sa pagitan ng mga kurtina. Masakit pa ang ulo ko. Epekto ng hangover. Talagang umiikot ako sa paghiga. Sinusubukan kong kunin ang aking cellphone para tingnan ang oras, pero nahawakan ang aking pulso. Hindi malakas ang kapit. Pero mahigpit, ang 5 daliri ay nakakapit sa bawat bahagi ko. Bigla akong napadilat. Si Bai Mingbing nakaluhod sa tabi ko.
Hindi ko alam kung kailan siya lumabas ng kwarto, pero napakalapit niya. Napakalapit na nakikita ko ang bahagyang liwanag ng tubig na nakadikit sa kanyang mga pilik mata. Umiyak siya. Hindi, nakatingin siya sa akin, direktang nakatitig sa akin. Ang nasa mga mata niya ay hindi ang karaniwan kong nakikita. Ang mga salita ay hindi malinaw, parang may isinisigaw habang nagsasalita. Pero bawat salita ay malinaw, napako ang buong katawan ko. Nagsalita ulit siya. Ulitin mo. Sa sandaling iyon, sumabog ang utak ko. Tanong ko, walang laman, lahat blanko. Siya ay marunong magsalita. Hindi siya anak ng dragon. Hindi siya anak ng dragon. Hindi siya anak ng dragon. Kung gayon itong 3 taon, itong 34 na buwan. Ang mga sinabi ko, ang paghahanap ng trabaho, ang pagdumi, ang pagiging duwag. Dating kasintahan, umiiyak sa panonood ng pelikula, ang maikling palda ng minamahal kong kasamahan. Gusto siyang halikan, mahalin siya, lahat. Narinig niya lahat. Sa loob ng 0.1 segundo, nagplay sa utak ko ang lahat ng eksena sa nakalipas na 2 taon. Bawat gabi na akala ko ay ligtas, bawat salita na akala ko ay walang pakialam, bawat pag-amin na akala ko ay walang sagot. Narinig niya lahat, narinig niya lahat. Ang mukha ko sa bilis na nakikita ng mata. Mula sa puti, naging pula, mula pula, naging lila, mula lila, naging kulay na hindi ko pa nakikita. Ang lahat ng dugo sa katawan ko ay umakyat sa ulo ko sa isang iglap. Ang aking pulso ay kumakabog na parang sasabog. Gusto kong mamatay. Gusto ko talagang mamatay ngayon din. Namanhikan, parang kiniskis ang lalamunan ko. Hindi ka anak ng dragon. Hindi bumitaw si Baining Bing, nakakapit pa rin ang mga daliri niya sa pulso ko. Nakatingin siya sa akin. Pula ang mga mata niya pero walang bakas ng luha. Bigla akong umupo. Napakabilis ng galaw, parang may bumungad sa utak ko, at nagdilim ang paningin ko. Kung gayon itong 3 taon, nanginginig ang boses ko. Bakit ka nagpanggap na dragon? Hindi siya sumagot agad. Binitawan niya ang pulso ko at umupo sa sahig. Ang mga binti ay magkadikit, ang mga kamay ay nasa tuhod, nakayuko. Mahal na kapatid, pinag-utos nila sa akin na magpanggap. Napakababa ng boses niya. Mabagal ang pagbigkas, parang taong hindi madalas magsalita na biglang nagsalita. Sabi niya, para hindi ka mabigatan. Para mapahintulutan kang manatili. Nanigas ako doon. Beche. Sa impyerno, nagpaplano ka na sa akin kahit sa kamatayan mo. Sinabi niya na ikaw ay mabait pero mahiyain. Bawat salita ni Baining Bin ay parang mahabang linya na sinamahan, sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakataong ibahagi. Kung ako ay normal na tao, mararamdaman mo ang pangungulila, magiging maingat ka, iisipin mong bayaran agad ang utang at umalis. Ngunit kung ako ay isang dragon, magiging komportable ka at mananatili. Ituturing mo akong parang pamilya. Tumingala siya at tumingin sa akin. May manipis na kislap ng tubig sa kanyang mga mata. Tama siya, talagang nanatili ka. Naggalaw ang aking mga labi, hindi ko masabi ang anumang bagay, ang aking isip ay puno ng mukha ni Bai Cheling bago siya mamatay. Nakangiti. Yung walang hiya, nakangiti. Naisip niya ang lahat, ang aking personalidad, ang aking pagiging mahiyain, ang aking pag-iwas. Pati ang pagmamahal ko sa kanya ay naisip niya. Bakit mo? Nalulunod ang aking lalamunan. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Yumuko si Baining Bin. Hinahalo ang tela ng kanyang pantalon gamit ang kanyang mga daliri. Matagal na dahil hindi ko na matiis. Noong sinabi niya ito, ang kanyang tainga ay namumula na parang sasabog. Narinig ko lahat ng sinasabi mo araw-araw. Noong una mong sinabi na ang interview ay kalokohan. Tumigil siya, kumibot ang kanyang labi. Halos tumawa ako ng malakas. Pinigilan ko ito habang nakakagat sa unan. Sinabi mo na natatakot ka sa mga uod. Noong gabing iyon, tumawa ako sa loob ng kumot ng kalahating oras. Sinabi mo na umiiyak ka habang nanonood ng pelikula. Sinabi mo na ang bagong kasamahan sa trabaho. Bigla siyang hindi nagsalita. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay umabot sa kanyang leeg. Narinig ko rin ang mga kasunod. Gusto kong ilibing ang sarili ko sa sahig, ngayon din. Kung may basement ang inuupahang bahay na ito, agad akong susubsob doon. Han si Jinbei. 3 taon ng madilim na kwarto, 3 taon ng pasakit, 3 taon ng. Narinig niya ang lahat. Hindi niya maririnig ang kahit ano. Lahat ay peke. Siya ay laging nakikinig. Nakikinig sa buong lakas, walang pinalalampas. Inilapat ko ang aking kamay sa aking mukha. Mainit ang aking palad. Huwag ka nang magsalita, nakikiusap ako, huwag ka nang magsalita. Hayaan mong mamatay ako saglit. Hindi ako pinansin ni Baining Bin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Noong araw na sinabi mong gusto mo akong halikan, nakatayo ako sa likod ng pinto ng silid tulugan ng 1 oras. Inilagay ko ang aking kamay sa doorknob, binuksan ito ng 3 beses at isinara ng 3 beses. Sa huling pagkakataon, tulog na siya. Pababa na ng pababa ang kanyang boses. Matagal akong nakatingin sa iyo habang nakaluhod. Hindi ka humihilig kapag natutulog, tahimik ka, mahaba ang iyong mga pilik mata.
Tinitingnan ko siya sa pagitan ng aking mga daliri. Hindi niya ako tinitingnan, nakatingin siya sa kanyang mga tuhod, na parang ibinubuhos niya ang lahat ng mga salitang naipon niya sa loob ng 3 taon ng sabay-sabay. Akala ko magpapanggap lang ako palagi. Sabi mo, kapag sinabi mo na mismo sa harap ko, hindi na kailangang magpanggap. Pero hindi ka nagsasalita. Sinabi mo lang sa kisami sa hangin. Sinabi mo sa taong akala mo hindi nakakarinig. Hindi ka nagsabi sa akin. Medyo mumuso siya. Noong kagabi, sinabi mong mahal mo ako. Hindi ko isinara ang pinto ng kwarto, kaya narinig ko ng malinaw. Tumitingala siya, nakatitig sa akin. Ayoko nang maghintay pa, kaya ikaw ang lalapitan ko. Totoo ba ang sinabi mo? Ulitin mo sa harap ko. Katahimikan sa sala. Sumisilip ang araw mula sa kortina, bumabati sa sahig. Ang alikabok ay lumulutang sa sinag ng liwanag. Nakalapat pa rin ang mga kamay ko, nakikita lang ang mga ito sa tabi. Nakaupo siya roon, medyo magulo ang buhok, bahagyang nakalihis ang kwelyo ng damit pantulog. Walang makeup, namamaga ang mga mata, namumula ang dulo ng ilong. Pero napakaganda. Ibaba ko ang kamay ko. Beiningbing. Kung sinabi mo sa akin noon pa, ang 3 taon na kahihiyan ko sa harap mo, parang pinutok na tae. Masaya ka na ba? Nakatingin sa akin si Beiningbing. May nasira sa kanyang dating kalmadong mga mata. Hindi ito pagkasira, kundi parang pagkalusaw ng yelo. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ganyan siyang ngumiti. Hindi ito parang pera, maliit, magalang. Parang lumiwanag ang buong mukha niya. Nagsalubong ang kanyang mga mata, lumalim ang kanyang mga dimples. Sumingit ang ilong niya. Nakakabigla ang ganda nito, parang may humatak sa puso ko. Pagkatapos, sumandal siya pasulong. Ang kanyang noo ay dumapo sa aking balikat. Napakagaan, at parang pinipigilan ang kanyang tinig. Ako rin, matagal na. Simula noong araw na pinatalsik mo si Tio. Hindi, mas maaga pa. Simula noong unang araw na sinabi mo sa kisam na masarap ang luto niya. Hindi ko ginagalaw ang katawan ko. Ang kanyang noo ay nasa balikat ko. Ang init ay tumatagos sa damit. Ang kanyang hininga ay malapit sa aking collarbone. Mainit, nakakakiliti. Parang mayroon na rin sa wakas. Malamig. Iniangat ko ang kamay ko, nagdalawang isip. Napunta sa likod ng kanyang ulo. Malambot ang buhok. Mahinang pinindot ko. Beiningbing. Engan. Matutulog ka sa sala simula ngayon. Pupunta ako sa kwarto. Tumawa siya ng mahina sa balikat ko. Lumapit ang kanyang kamay at kurot sa tagiliran ko. Masakit, pero natawa ako. Makalipas ang kalahating oras, nakaupo ako sa sofa, hawak ang honey water na ginawa niya. Nakaupo siya sa tabi ko, ang kanyang tuhod ay nakadikit sa aking hita. Uminom ako ng tubig. Ibinaba ko ang tasa, bigla kong naalala ang isang bagay. Sinabi mo na halos mapatawa ka sa unang araw, Jenen, tapos ano? Sabi ko mga nakakahiya kong bagay, ano reaksyon mo? Tumahimik siya ng 2 segundo. Tapos kinuha niya mula sa pagitan ng sofa ang isang notebook. Nakita ko na dati yung notebook na yon. Akala ko nagsusulat siya ng diary. Binuksan niya, sumilip ako para tingnan. 7 araw, sabi niya, interview, tay. Malapit na akong mamatay, kinagat ko ang unan hanggang may mga marka ng ngipin. 23 araw. Sabi niya, tinawag mo si Mao Mao Chong, napaiyak ang 3 babae. Nakasquat ako sa kusina ng 5 minuto bago ako tumayo. 46 na araw, sabi ni Ruyan, naiyak siya ng todo habang nanonood ng pelikula. Yung lalaking katabi niya, pinatahan siya. Napatawa ako ng sobra, muntik ko nang mabitawan ang plato. 102 araw, sabi niya, yung bagong babaeng katrabaho, nakasuot ng maikling palda, 2 beses ko siyang tiningnan. Malinaw na sumulat ang kamay sa gabing iyon, medyo nakaanggulo ang sulat. Ang huling na isulat ay 1 linya. Nakakainis ako. 189 araw. Sabi niya, gusto kita. 6 na salita lang sa gabing iyon, pero nakita kong medyo nanginginig ang mga daliri. Parang natalsikan ng tubig. 240 araw, sinabi niya ulit. Pangatlong beses. Tinitingnan pa rin ang kisam. Sumulat siya ng maliit na tao sa likod. May kabuti na ulap sa ulo ng maliit na tao, at nakasulat sa tabi, gusto kong tumakbo palabas, pero pinigilan ko. 311 araw. Sabi niya, mahal kita. Hindi gusto, mahal. Blanko ang likod ng pahinang ito. Walang naisulat. Pero mas malala ang lukot sa harap kaysa sa alinmang pahina bago nito. Tiningnan ko ulit ang notebook. Tiningnan ko siya. Pinaling niya ang kanyang ulo, namumula ang kanyang tainga. Huwag mo akong tingnan. Ilang araw ang naitala mo? 1,032 araw. Bawat araw. Hindi ko itinala kapag hindi ka nagsasalita. Kailan ako hindi nagsalita? Nag-isip siya. 561 araw. Nagkasakit ka. Nagsasalita ka ba? Nawala ang boses mo. Wala ka nang naisulat sa araw na yon. Tinitigan ko siya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Hindi siya basta-basta. Hindi siya manonood. Siya ang tagapanood.
Siya ang tanging, mula simula hanggang wakas, buong pusong tagapanood. Ngumiti ako ng buong puso, tawa na nanggagaling sa kaloob-looban, lalong lumalakas. Sa huli, parang namumuo ang luha sa aking mga mata. Baiche, hayop ka. Tumayo ako at sumigaw sa Kisame, natawa ka ba dyan? Ikaw ba ang nag-ayos nito? Ha, 3 taon, pinarinig mo sa kapatid mo ang aking kasaysayan ng pagiging pariwara sa loob ng 3 taon. Hindi ba ninyo gustong mapahiya ako hanggang kamatayan? Hindi sumagot ang Kisame, pero palagi kong nararamdaman na ang bitak ay nakangisi. Nilapit niyan Bingbing ang kanyang ulo sa aking balikat. Hinawakan niya ang aking mga daliri. Enan, ano ang gusto mong sabihin ngayon? Nag-isip ako. Hindi ko nasasabihin ngayon. Bakit? Dahil kaya mo nang marinig. Kailangan kong matutong magsalita muli. Ngumiti siya. Lumingon ako sa kanya. Napakalapit namin hanggang sa makita ko ang dimple sa kanang pisngi niya. Pero mayroon pa rin akong isang bagay na gustong sabihin. Ano? Huwag ka nang magpanggap simula ngayon, ha? Kaya mong sagutin ang kahit ano pa ang sabihin ko. Ha? Takot akong maulit ang mga nakaraang pagkakamali ng nanay at hindi ka rin dapat tumawa. Hindi ko masisiguro. Napabuntong hininga ako at yumuko. Ang mga labi ko ay dumampi sa dulo ng kanyang buhok. Napakagaan, tulad ng mga salitang sinabi ko sa hangin noon. Pero sa pagkakataong ito, may tugon. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay pumasok lahat. Ang radiator ay hindi na tumutunog. Ang maliit na apartment na ito ay biglang lumaki. Malaki para maglaman ng 3 taong sikreto, 1,032 araw na tala-arawan, at 2 tao na hindi na kailangang magsalita sa hangin. Wei Sheng, noong hapon na yon, binuksan ko ang aking telepono at nahanap si Lu Sheng sa aking mga kontak. Nagpadala ako ng mensahe. Nagpahayag ako ng aking pagmamahal sa kanya. 3 segundo mamaya, sa wakas, ano ang sasabihin niya? Nag-isip ako at nag-type ng 1 linya. Sinabi niya na alam na niya ito noon pa man. Alam na niya ito 3 taon na ang nakalilipas. Hindi siya si Longzi. Natahimik siya sa kabilang linya ng 1 buong minuto. Pagkatapos, lumabas ang isang pangungusap. Kung gayon, ang sinabi mo sa loob ng 3 taon ay walang kwenta. Tama iyon. Narinig niya ang lahat. Kaibigan, uunahan na kitang hulihin sa loob ng 3 segundo. Ibinalik ko ang aking telepono at tumingin sa tabi ko kay Bai Ningbing na nagluluto sa kusina. Kumanta siya ng isang tune. Halika na. Ngunit narinig ko siya. Kaya niyang magsalita. Kaya niyang kumanta, kaya niyang tumawa. 3 taon siyang nagpigil. Nakasandal ako sa sofa, naaalala ang sinabi ni Baiche, hindi siya makarinig. Takot siyang lokohin. Pakasalan mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sinungaling. Isang malaking sinungaling. Ngunit hindi ako galit. Sa katunayan, gusto ko siyang pasalamatan. Dahil kung hindi dahil sa kanyang pagkukunwari, marahil ay hindi ko malalaman sa buong buhay ko. May isang tao na handang manahimik ng 3 taon para lamang hintayin ako na sabihin ang mga salitang iyon ng personal. Lumabas si Bai Ningbing mula sa kusina. Gumawa siya ng senya sa akin. Oras na para kumain. Tumayo ako. Naglakad ako. Nang mapadaan ako sa tabi niya, hinaplos ko ang tuktok ng kanyang ulo. Huwag ka nang gumawa ng mga senya simula ngayon. Kausapin mo ako. Tumingala siya sa akin. Ngumiti siya. Fang Yuan. Engan. Oras na para kumain. Ang boses ay mahina at garalgal. Ngunit ito ang pinakamagandang 3 salita na narinig ko sa buong buhay ko. Tapos na ang kwento.